Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nang mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at ibinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, "Kayo po ang lumikha ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hentil at ang buong Israel laban sa inyong banal na lingkod na si Jesus, ang inyong hinirang. Isinagawa nila ang lahat ng bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at loobin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan." Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang nanangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa tapang ni Pedro at ni Juan, at dahil na rin naman na wala na silang masamang ginawa, pinalaya na lang sila ng Sanhedrin. Agad pumunta sila sa kanilang komunidad sa Jerusalem at doon isinalaysay ang lahat ng pangyayari. Ang tugon ng community sa kanilang salaysay ay panalangin. Kinilala nila sa kanilang dasal na ang pangyayaring ito ay naaayon sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng mga salmo. Doon sinabi ni David na ang mga hinirang ng Diyos ay lilitisin sa harap ng mga leaders ng bayan. Ganyan nga ang nangyari kay Jesus at sa kanyang mga alagad. Sila ay tumayo sa harap ni Pilato, ni Herodes, at ng mga leaders ng mga Hudyo at ng mga Hentil. Ang kanilang hinihiling sa panalangin ay patadagin sila sa harap ng mga banta at hindi sana manghina ang kaloob nila at bigyan sila ng kakayahang magpagaling at kumuha ng mga tanda sa ngalan ni Jesus. Hindi sila humiling na hindi na sila pasakitan. Humiling sila na maging matatag sila. Bumaba uli ang Espiritu sa kanila at patuloy silang nagpahayag ng salita ng Diyos ng may katapangan. Kapag tayo nagkaroon ng mga mahihirap o nakakatakot na karanasan, ang dasal natin palagi ay iligtas tayo sa ganyang mga pangyayari. Ayaw na natin na maulit pa uli ang masasamang pangyayaring yon. Iba ang dasal ng mga unang Kristiyano. Ang panalangin nila ay hindi na ilikas na sila o iligtas na sila sa masasamang pangyayaring ito. Ang dasal nila ay palakasin ang loob nila
upang makapagpatuloy silang magpahayag ng salita ng Diyos. Ang kanilang concern ay hindi gaano ang kanilang kaligtasan, kundi ang pagpatuloy ng kanilang misyon. Mahalaga na lumawak ang kaharian ng Diyos. Ginagamit ng mga alagad ni Jesus ang Biblia upang maunawaan ang mga pangyayari. Nakita nila na ang nangyari kay Jesus at ang nangyari kay Pedro at kay Juan ay bahagi ng plano ng Diyos. Nakalagay sa Biblia na tatayo ang mga itinalaga ng Diyos upang husgahan ng mga leaders. Kaya huwag dapat silang matakot. Natutupad sa harap natin ang plano ng Diyos. Sana tayo rin. Alam natin ang banal na kasulatan na ito ang nagbibigay ng liwanag sa atin tungkol sa mga nangyayari sa atin. Basahin natin ito. O Diyos, alam po namin na hindi lingid sa iyong kaalaman ang manangyayari sa amin at sa simbahan. Patatagin mo ang aming loob upang hindi kami matakot at umiwas sa aming mga tungkulin. Bagkus magkaroon kami ng tapang na sumunod sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.